Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Meron tayong latest weather update sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Ano nga ba ang inaasahan nating magiging panahon ngayong araw mga kababayan, at may namamataan na nga ba tayong sama ng panahon o bagyo na posibleng pumasok sa loob ng ating area of responsibility sa mga susunod na araw? Sabay-sabay po nating alamin lahat yan mga kababayan. Dito po yan sa ulat panahon ko ngayong araw na ito. Sa kasalukuyan mga kababayan, patuloy pa ring umiiral ang Intertropical Convergence Zone, lalo na po dito sa malaking bahagi ng Mindanao. Dahil dito mga kababayan ay makakaranas ng maulap na kalangitan na sinasamahan ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dito po yan mga kababayan sa mga lugar sa Northern Mindanao, Eastern Visayas, Davao Region. Dito din mga kababayan sa bahagi ng Caraga at Tawi-Tawi. Kasama na din ang Basilan. Hindi naman inaalis ang posibilidad ng mga biglaang flash flood at landslides, lalo na kung magdudulot ito ng severe thunderstorms. Samantala, shearline naman mga kababayan ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Dahil dito, apektado ang mga lugar sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, kasama na din ang mga lugar dito sa Aurora at Quezon. Kaya mga kababayan, ang mga lugar na ito ay magiging maulap ang kalangitan na sinasamahan ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Posible din mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya doble ingat po sa lahat ng ating mga kababayan na nakatira dyan na maapektuhan nitong umiiral na shearline. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng Central Luzon mga kababayan, posibleng makaranas ng maulap hanggang sa madilim na kaulapan na may isolated rain showers, dulot naman ng umiiral na Intertropical Convergence Zone. Dito naman mga kababayan sa natitirang bahagi ng Visayas at Palawan kasama na ang Occidental Mindoro at Kalayaan Islands ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po yan sa umiiral na localized thunderstorms. At sa malaking bahagi naman ng Eastern Visayas mga kababayan, magiging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat pagsapit ng hapon at gabi, dulot naman ng umiiral na Intertropical Convergence Zone. Samantala mga kababayan, madami po ang nagtatanong kung may bagyo ba sa loob at labas ng ating area of responsibility. Sa kasalukuyan mga kababayan ko, wala pa po tayong namamataan na sama ng panahon o bagyo sa loob at labas po ng ating area of responsibility. Ngunit maging handa pa rin tayo mga kababayan dahil ayon sa Tropical Cyclone Threat Forecast ng Pag-asa ay meron isa o dalawang bagyo ang posibleng pumasok sa loob ng area of responsibility pagsapit po yan ng first week ng December mga kababayan. Yan po yung ating aantabayanan mga kababayan. Kapag lumakas po yan ay tatawagin po itong bagyong Romina at yung pangalawa naman ay bagyong Kerubin. So inaasahan natin by December mga kababayan ay makikita na natin ang development ng threat ng dalawang bagyo na ito sa loob o labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya maigi po mga kababayan ko, mga dapat pa rin nating gawing paghahanda lalo po tuwing may darating na bagyo. Pero sa ngayon kabayan, malinaw po at maganda ang ating panahon, pero hindi po inaalis ang posibilidad na may pumasok na dalawang bagyo sa loob ng ating area of responsibility pagsapit po ng unang linggo ng Disyembre mga kababayan. Bukas, asahan pa rin mga kababayan ang patuloy na pag-iral ng shearline at Intertropical Convergence Zone sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil dito ay magdadala pa din ito ng paminsan-minsang maulang panahon sa mga apektado nitong mga lugar. Yan po muna ang latest weather update natin at ulat panahon ngayong araw mga kababayan. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at ingat po sa ating lahat.